Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, September 28, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Yung isang grupo ayaw ng provisional increase. Yung second group, amiyandahan pa ho yung kanilang hinihinging increase sa atin. Desisyon sa fare increase sa jeep, ipinagpaliban muna ng ilang araw pa. Transport groups, umaasang mapagbigyan na ang taas pasahe sa susunod na linggo. Troll farm at TikTok creators na nabayaran umano para manira, ibinulgar ng dating beauty queen na si Maggie Wilson. Sa gitna ng issue, ilang eksperto, bakit tutol sa panukalang anti-fake news bill? Issue sa West Philippine Sea, naging paksa ng pag-uusap ni Pangulong Marcos at French President Macron. At sa ating balitang A to Z Sports, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa nagpapatuloy na Asian Games. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Konting tiis pa muna para sa mga jeep operators at drivers dahil hindi pa rin kasi napagbibigyan ang hirit nilang taas pasahe. Ayon sa LTFRB, kailangan pa nilang konsultahin ang NEDA ukol sa fare hike pero posibleng pagdesisyonan na ito sa Oktubre. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Bago ho namin madesisyonan to at base ho sa aming pandinig ngayon, sa Martes pa ho nila ibibigay yung kanilang mga dokumento. Hindi muna inaprubahan ng Land Transportation and Franchising Regulatory Board ang petisyon ng mga transport sector para sa taas pasahe. Bukod kasi sa may kulang pang dokumento, hindi rin nagkasundo ang sektor sa kung magkano talaga ang hiling na fare increase. Ang Stop and Go Coalition at PEDUDAP nais ng 2 piso na dagdag pasahe, habang ang Pasang Mazda at AltoDAP naman provisional increase na piso ang hinihingi. Yung isang grupo ayaw ng provisional increase. Yung second group, amiyandahan pa ho yung kanilang hinihinging increase sa atin. Bukod dito, kailangan pang konsultahin ng LTFRB ang National Economic Development Authority o NEDA. Pero ang isyong magkano, we will have to differ, at least rely or take guidance from NEDA. Yun lang naman po guidance lang si NEDA, si board pa rin po ang magde-decide kung magkano po yung fare increase na ibibigay namin. Sa kabila nito, umaasa pa rin ang mga transport group na maaaprubahan na ang taas pasahe sa susunod na linggo. Lalo't matindi na raw ang epekto sa kanilang sektor nang di maawat na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Amenable naman ang board na igagrant yung aming 1 peso provisional increase. So inaasahan namin sa Martes, i-grantan nila yan so that within the week. Ang pakiusap namin, siguro dapat lang namin ng board na pag na-submit namin yung sa Lunes, Monday sana may bigay nila yung provisional increase para makatulong po sa ating mga driver. Hindi pa man inaaprubahan ang hiling na provisional increase na piso o kaya 2 piso para sa mga public utility jeep, inaalmahan na ito agad ng mga commuter dahil dagdag pasakit na naman ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Hindi dagdag gastos na naman lalo na may mga estudyante ako. Tsaka siyempre yung budget, lahat na bigas tumaas, pati pamasahe tataas. Ano pa mangyayari sa amin mga Pinoy? Si Risa, kontra sa nagbabadyang dagdag pasahe, kaya pakiusap niya sa LTFRB. Sa gobyerno na sana wag na lang munang ituloy. At saka yung piso, malaking bagay yung sa amin. Hindi yun maliit na bagay yung piso. Sa pinakahuling monitoring ng Department of Energy, mahigit 10 piso na ang itinaas ng kada litro ng diesel kung ikukumpara noong Abril, habang 15 pesos naman ang iniakyat sa kada litro ng kerosene. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala, good news, mas mabilis na dating ng mga tren sa estasyon ng LRT-1 magsisimula na sa susunod na buwan. Yan ang tiniyak ng Light Rail Manila Corporation na nagpapaktakbo sa LRT Line 1.
kasabayan ng pagkakaroon ng karagdagang train sets pati na ng mga biyahe nito. Ibig sabihin, mula 410 na trip kada araw tuwing weekdays ay magiging 460 trips na yan o dagdag na 10% na biyahe. Habang kapwa ay naasahan tataas sa higit 300 trips o katumbas ng 20% na dagdag biyahe tuwing weekend. Kasunod nito, maipatutupad ding pagbabago sa train schedule tuwing weekend simula yan October 1 para bigyang daan ang ilang pagsasayos para sa paghahanda ng inaasahang dagsa ng pasahero ngayong nalalapit na holiday. Iginiit ni Justice Secretary Remulla na isinusulong lamang ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea at hindi hinahamon ang Beijing. Habang Pangulong Marcos at French President Macron nag-usap rin hinggil sa issue. May balitang A to Z si Billy Torres. Muling pinabulaanan ni Justice Secretary Crispin Remulla ang akusasyon ng China na nagsisimula ng gulong Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasunod diyan ang naging pag-aalis ng Philippine Coast Guard ng floating barrier nito sa Bajo de Masinloc. We are not provoking anything. We are asserting our rights under the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is being respected by the whole world, hopefully by everybody, including China, in the future. Ayon kay Remulla, mag-uusap ng legal cluster ng gabinete kung anong reklamo pwedeng ihain laban sa China. It's a matter of choosing the complaint to be filed and where to file the complaint. That will be discussed properly. Bukod sa Permanent Court of Arbitration, ikinukonsidera rin ang atang reklamo sa International Court of Justice. But I think that I am more inclined to file it with the PCA because they have the familiarity and the institutional memory to handle cases about the West Philippine Sea. Kasabay naman ito, nakausap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa telepono si French President Emmanuel Macron. Kasama sa napag-usapan ng dalawang lider ang issue sa WPS. Ayon sa Presidential Communications Office, binigyang diin ni Marcos ang effort ng pamahalaan sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Habang nagpasalamat si PBBM kay Macron sa suporta at pagpapadala ng patrol vessel. Samantala sa Estados Unidos, magkakaroon ng paglilitis ang US Congress Foreign Affairs Committee hinggil sa mga agresibong aktibidad ng Beijing sa South China Sea. Sentro rito ang paglilitis sa laser at water cannons na nagsisiwalat nila sa pangaharas ng Chinese Communist Party sa rehiyon. Mababatid na ngayong taon lang nang manutok ng laser light ang Chinese Coast Guard sa PCG at muli mambugan ng tubig. Para sa Balitang 8, Billy Torres. Tiniyak ni Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel na maililipat ang confidential at intel fund ng mga civilian agency sa mga ahensyang mas nangangailangan ito. Kasamaan niya sa maririalay na pondo ng ang CIF ng Office of the Vice President at Department of Education. Nangako rin si Pimentel na mararamdaman ito sa pinal na 2024 budget. We want a budget that is acceptable by the people. We want a budget that is can be accepted also by the Senate. And the people have already spoken that they're complaining about this confidential intelligence fund. And that is precisely why we had this meeting. I assure you, there will be a reallocation. Usap-usapan ngayon sa social media ang isinawalat ng dating beauty queen na si Maggie Wilson ukol sa umano'y troll farm na anya ay nabayaran para siraan ang kanyang kumpanya. Bilang solusyon sa gitna sa ganitong issue, isinusulong sa Senado ang isang anti-fake news bill. Pero bakit tutol at may babala rito ang grupo ng mga mamamahayag at ilang eksperto? Alamin sa Balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Pinag-aaralan na ng dating beauty queen na si Maggie Wilson ang pagsasampa ng kaso laban sa mga content creators na naninira sa kanya at sa kanyang kumpanya. September 26 nang ibunyag ni Maggie sa social media ang anyay sabay-sabay ng videos na pinost sa TikTok na nag-aakusa na scam ang kanyang negosyo. Hinala ni Wilson, isang troll farm ang may pakana nito.
Dahil kapansin-pansin na pare-pareho ang script o sinasabi ng mga TikTok creators. In short, some of the trolls comment, scripted daw yung sinasabi ko at binayaran daw ako. Isiniwalat pa nito ang isang chat group na nanghihikayat na sumali sa smear campaign, kapalit ang 8,000 piso. Ang ilan sa mga ito umamin ng nabayaran at nagsorry sa nagawa. Gusto kong bumawi kay Ma'am Maggie Wilson and super nagigilty talaga ako, guys. Alam ko po na mali po yung ginawa ko. So I sincerely apologize to Ma'am Maggie Wilson. Hindi na bago ang usapin ng bayarang online trolls sa social media. Katunayan, isa ito sa mga dahilan kung bakit itinutulak sa Senado ang panukalang batas na anti-fake news. Lahat tayo may kampanya against disinformation, against fake news. Pero ito ay sa pamamagitan ng media literacy, media education, at saka responsible gatekeeping ng mga may-ari ng plataforma. Maganda naman ang hangarin ng naturang panukalang batas ni Senator Jinggoy Estrada. Gayunpaman, ayon sa mga eksperto, delikado raw itong maisabatas. Bakit critical ang NUJP dito? Kasi una, sino ang magdedetermine ano ang fake, ano ang hindi? Sa totoo lang, yung mga nagsusulong ng mga anti-fake news law, either misinformed sila or they have a conscious effort para i-target yung mga media outlet para matakot na maglahad ng nangyayari sa lipunan, lalo na yung mga critical sa mga nasa kapangyarihan. Paliwanag ng National Union of Journalists of the Philippines, banta ito sa malayang pamamahayag at pagpapahayag. Kung ang magdedetermine yan ay mga nakaupo sa pwesto, it can be weaponized against critical journalists and even ordinary citizens. Maaari raw kasi itong gamiting armas para patahimikin ang mga kritiko ng pamahalaan. Hindi tayo dapat sumuporta sa anumang batas na masasabi nating anti-fake news law o para i-regulate yung tinatawag nating disinformasyon. Bakit? Kasi ito parang anti-terror law yan, pwede siyang ma-weaponize laban sa mga nagsusulong ng katotohanan. Parang ganito yan, pag nagsabi ka ng kasinungalingan, I will not tell you that you have no right to speak. But I will tell you that what you say is not true. Pero sa gitna ng debate ukol sa anti-fake news bill, ano nga ba ang dapat gawin sa mga online at bayaran na troll? Payo ng Anti-Cybercrime Group. Lagi nating ina-advise na huwag nating intindihan at huwag nating paniwalaan kasi hindi lahat ng mga nakikita natin sa social media ay totoo. Ika nga, huwag pansanin at huwag pasikatin para huwag mabigyan ng plataforma ang mga nakikita nating nagsusulong ng maling impormasyon. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Ibinasura ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang hiling na motion for reconsideration ng ABS-CBN para hindi suspindihin ang noontime na programang It's a Showtime. Ayon sa MTRCB, itutuloy pa rin nila ang suspension sa naturang programa. Ito'y matapos mapatunayan na malaswa ang umano'y pagdila ng icing sa cake ni na Vice Ganda at Ayon Perez sa harap ng mga bata. Dagdag ng board, may 15 araw naman ang ABS-CBN para iapela ang desisyon sa opisina ng Pangulo. Matatanda ang inulan ng reklamo ang noontime show matapos magreklamo ang ilang netizens sa MTRCB, kaya naman agad inaksyonan ng ahensya at ng labas ng suspension order sa programa. Susunod, biktima ng child abuse sa kulto sa Socorro, Surigao del Norte, ibinulgar ang pinagdaanan. At mamaya sa ating Balitang A to Z Sports, Alex Ayala gumawa ng kasaysayan sa Asian Games. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Formal nang binuksan ang 2023 National Digital Arts Awards matapos ang 4 na taon.
Ito ang inanunsyo ng top digital company Globaltronics sa kanilang official launch sa The Park Foundation sa San Juan. Ang nasabing awards ay magbibigay pagkilala sa mga estudyante at iba pang Pilipinong nagpamalas ng kanilang talento sa digital arts. Bisitahin lamang ang social media at website ng NDAA para sa kumpletong detalye kung paano makasali at makapagpasa ng isasaling pyesa sa digital arts at upang makapasok sa isasagawa namang workshop na makatutulong din sa kanilang gagawing obra. Samantala, sinabi naman ni Globaltronics Marketing Manager Jean Halandonia, ginagawa nila ang nasabing awards upang ipagmalaki at palakasin pa ang digital arts sector ng bansa at makilalang Pilipinas sa naturang larangan. At Globaltronics, we believe everyone is an artist given the right opportunity. What we're presenting through the NDAA is to give an opportunity for people who would like to try and improve their art skills. Kumpiyansa ang Department of Tourism na hindi maapektuhan ang turismo sa bansa sa kabila ng nangyaring pagnanakaw ng $300 ng isang screening officer sa Ninoy Aquino International Airport kamakailan. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, walang direktang epekto sa tourism industry dahil isolated case lang daw ang insidente. Dagdag pa ni Frasco, mas marami pa rin daw ang mga tapat at masisipag na tourism workers sa bansa. Samantala, suportado rin ng ahensya ang mga hakbang ng Department of Transportation para mapatawan ng kaso ang inirereklamong screening officer. Tourism provides livelihood to millions of Filipinos, and therefore any crime against a tourist is a crime against our country. From our end, we fully support the Department of Transportation's measures to mete out the maximum penalty to the person involved. And we continue to collaborate with them so that the Filipino brand of service excellence, especially in our gateways, is perpetuated. Sa pagdinig sa Senado ngayong araw, ibinunyag ng isang miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na pwersahang ipinapakasal ang mga menor de edad na babaeng miyembro nito. Ayon kay alias Jane, 14 na taong gulang pa lang siya nang pilitin siyang ipakasal sa lalaking hindi niya kakilala. Ang leader daw nilang si J. Renz Kilario alias Senior Aguila ang umano'y nagpapare sa mga dapat magpakasal. Hindi rin daw sila pwedeng tumanggi sa mga ipinapagawa ng kanilang leader dahil kagustuhan raw umano ito ng Diyos. Itinanggi naman ni Kilario ang mga alegasyon ng child abuse. Itinatanggi rin ito ang paratang ng opisyal ng Socorro, Surigao del Norte na pinipigilan nito ang mga bata na pumasok sa paaralan. Samantala, nagbabala naman si Senator Ronald Bato de la Rosa kay Kilario na posibleng makulong at makasuhan kapag napatunayang nagsisinungaling sa pagdinig. Pumayag yung parents mo na ikasal ka. Okay, musugot na ka na mag-among mga parents tungod kay mamay among balaod ni Senior Aguila kaya makasa kami sa langit. Oo, kasi yun daw ang laws to be able to go to heaven. Hindi po yan totoo, sir. Hindi po yan totoo, Your Honor. Hindi ko po magagawa. Kaugnay niyan, kasalukuyan pa ang minomonitor ng Commission on Elections kung makakaapekto sa gaganaping barangay at sangguniang kabataan elections ang tensyon ngayon sa Socorro, Surigao del Norte matapos umangat nga ang issue ng Socorro Bayanihan Services Incorporated. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, handa siyang ihayag ang sentimiento ng COMELEC sa mga residente sa lugar na magkaroon ng payapang halalan. Sa ngayon, hindi rin anya kailangang ilagay sa COMELEC control ang lugar pero sakaling maapektuhan na ang halalan, nagbabala ito ng aksyon. Ano man po yung mga ibang issues na nagkalat dyan at nalalaman ng ating buong bansa, sana po hindi maapektuhan ang halalan at pagboto ng ating mga kababayan. Otherwise po, the COMELEC will have to enforce the law and the COMELEC will have to utilize all the resources and the powers provided for by the Constitution to ensure lang that the right of suffrage is protected.
Nilinaw ng Department of Health na walang kaso ng Nipah virus sa bansa matapos makapagtala ng parehong sintomas sa ilang residente sa Cagayan de Oro. Ayon sa Center for Health Development in Northern Mindanao, hindi pa natutukoy kung may partikular na virus kaugnay sa nararanasang sintomas ng mga residente doon. Samantala, aabot sa 800 ang mga residente na humingi ng tulong medikal matapos makalanghap ng volcanic smog ng Bulkang Taal ayon sa Office of the Civil Defense. Karamihan sa mga ito nakaramdam ng respiratory illness na agad din namang nakauwi matapos silang matingnan ng doktor at mabigyan ng gamot. Nakapagtala ng malalang melt rates ang glaciers sa Switzerland ngayong taon. Ayon sa Glacier Monitoring Switzerland, 10% ng kabuuang volume nito ang natunaw na sa nakalipas na 2 taon. Ito na rin ang ikalawa sa record na mabilis na pagkatunaw ng yelo sa lugar. Paliwanag ng grupo, may kinalaman dito ang kaunting pagbagsak ng nyebe sa panahon ng taglamig at masyado namang mainit na temperatura nang dumating ang summer. Balik Earth na ang US astronaut na si Frank Rubio matapos ang record-breaking 371 days ng palutang-lutang sa International Space Station. Ito na ang pinakamatagal na space flight sa kasaysayan ng NASA astronauts. September 21, 2022 nang simulan ni Rubio ang kanyang misyon sa ISS. Kalahok ito sa Human Research Studies para alamin kung makatutulong ba ang magandang pagkain para kayanin ng tao ang buhay sa kalawakan. At matapos nga ang mahigit 1 taon, ligtas na nakabalik si Rubio at ang buong crew sa pamamagitan ng parachute landing mula sa isang spacecraft capsule sa Kazakhstan. Sa aming pagbabalik, alamin kung paano gumawa ng kasaysayan ang tennis player na si Alex Ayala. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Makasaysayang medal finish para kay Alex Ayala na naiuwi ang bronze medal sa ASEAN. Ang latest patungkol sa Asian Games sa Balitang A to Z Sports ni Rod Garabot. Isang her story para sa Filipina tennis player Alex Ayala. Ito'y matapos makuha ni Ayala ang bronze medal sa tennis women's singles quarterfinals ng ASEAN Games. Biguman maipanalo ng 18-year-old ang laro kontra world number 23 ng China sa score na 6-1, 6-7, 6-3. Makasaysayan pa rin ang naging ASEAN debut ni Pinay atleta. Ayon sa Philippine Olympic Committee, si Ayala ang unang Pinay tennis player na nakapag-uwi ng medalya sa tennis singles matapos ang 61 taon. Samantala, muling nagwagi ang Gilas Pilipinas sa laban nito kontra Thailand sa score na 87-72. Matatanda ang nagwagi rin ng Gilas team sa nakaraang laban nito sa Bahrain itong September 26, Martes sa Hangzhou Olympic Sports Center, Gymnasium sa China. Pero di pa tapos ang mga laban dahil sunod namang makakaharap ng Gilas ang Jordan team sa September 30. Sa latest medal count, 6 ang nakuha ng Pilipinas sa ASEAN. 5 dito ang bronze at 1 naman ang silver. Sa ngayon, nangunguna pa rin ang host country na China na sinundan naman ng Korea at Japan. Para sa Balitang A to Z Sports, Rod Garabot. Good vibes ang hatid ng photographer na si Vincent Paulo Cortez sa post-nuptial shoot nito sa Leyte na ibinahagi sa social media. Sa pag-i-instruct kasi nito sa bride at groom na mag-kiss ang dalawang kalapati, parang may mali. Okay, ready? 1, 2, 3, go! Kiss! Kiss the dub! No, sorry. Wrong grammar. Sakto, magod-dugod. The dub will kiss. Okay, sorry. Wrong grammar. Okay, ready? 1, 2, 3.
Hirap mag-English. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay na ating programa at sundan na ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa isang author at press critic na si Tom Rosenciel. Ayon sa kanya, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay hindi tulad ng problema sa pagtutubero na kayang ayusin. Ito ay isang problemang panlipunan tulad ng krimen na dapat patuloy na subaybayan at ayusin. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!